Oo, mahulog po si ano. Mahulog po si Ken. Wala na po kaming corona lahat. Okay na po ang lahat na, bebeng. Okay na ang baby ko na yan. Okay na po ang kinit namin. Ang kinit medyo inuubo-ubo pa at saka medyo may sipon pa ng konti. At saka ang Ate Zoe, are you still coughing? Ate Zoe, coughing? Na. Okay na rin po ang aming Ate Zoe. Medyo ano lang din siya, inuubo ng konti. At saka sipon ng konti, pero silang dalawa wala nang lagnat. Ako din, wala nang lagnat, tsaka si Daddy Teban. Nakapag-work na ako kanina, tapos ngayon nga si Daddy Teban pumasok sa work. Yung ano po namin, upload po namin, medyo late po. Ano po today dito? Tuesday, September 5. Pero ito pong vlog na ito, i-insert ko po yung vlog po namin 2 weeks ago yata yun. Opo, i-insert ko po after ng intro ko na ito. Kasi nga po, hindi ko po yun mga na-edit. Dalawa pa po yun. Bali, yung vlog namin yan, yung dalawa magkasunod na vlog na ito ay, ano po, kumaga late upload tayo. So, ang unang vlog ay nung nag-pick ng blueberry si Zoe. Tapos, yung pangalawa po, yung pumunta po si Zoe dun sa last naming libot. No, nak? Hindi naman do yan! Sabi ko daw! Sorry, ate. Pumasok na rin sa school si Ate Zoe kanina. First day ng school niya. Actually, Monday, ang first day. Ang hirap na may 2 bagets. Saglit lang. Actually, ayun nga. Ay, nasa na ba ako? Ayun nga, pumasok na si Ate Zoe kanina sa school. Monday din siya pumasok, pero kanina pumasok na. Napalo ka, baby? Napalo. Ayan, so insert ko dito yung vlog namin na nag-pick kami ng blueberries. Ayan, please enjoy our vlog. Don't worry mga Jo, i-update ko din ang mga vlogs natin katapos ko ma-upload tong dalawa naming last na vlog na ito. Maraming salamat po sa lahat ng prayers ninyo. Kami pong lahat ay healed na. Salamat sa Diyos. At salamat din po sa mga prayers and pag-aalala po ninyo, sa mga nag-message po sa akin, sa aming page, at saka mga nag-comment po. Aching! God bless you, anak! Medyo namayat po ng konti ang aming Kenneth. At ang aming Ate Zoe, medyo gumaan si Kenneth. Siguro gumaan siya ng mga 1 kilo siguro. I will be updating you guys after po ng dalawa po naming vlogs na ito. Ayan. So, enjoy po kayo sa aming vlog for today. Zoe? See you all next time, guys. Enjoy watching. Bye-bye. Hala ka, hawak na ni Ken ng ano. Hawak na ni Ken ng camera. Paano ang Ate Zoe? See you guys! Wow! Galing na ng bebe. Good morning, guys! Good morning, mga Jo! Yan na ang bagong milestones ng aming Kenneth. Na, marunong na siyang mag-grab at tumayo mag-isa na, be. Oh, careful. Ah. Oh, ano? Wow! Galing naman! Kailangan nang ibaba ni Daddy itong crib niya, guys. Hala ka, mahulog ka na dyan na. Mahulog na. Kailangan na talagang ibaba. Binabantay niya ate niya at daddy niya tulog pa. Kenneth, do. Wow, very good. Matigas-tigas na yung ano niya, yung mga tuhod. Na, nakatayo na. Kalayo na. Nandito naman po ako sa gilid, no? Hindi naman yan delikado masyado. Ay, pero delikado yan kung mag-isa siya. No, kailangan na ibaba ni Daddy.
Ken? Ken, aga-aga yan ang kanyang exercise mo yan. Na? Exercise? Shh. Ba. Ba. Ang galing na talaga ni Kenneth mag-grasp at tumayo. Yun ang kanyang bagong milestone ngayon. Talagang minamanina lang niya ang pagtayo-tayo dun sa crib niya. Parang crook kayo. Ayusin ko kayo guys. Wait lang. Iyan. Ayan, medyo okay na. And for today's video, magluto muna ako ng pansit kasi bibisitahin natin si Rina sa kanyang bahay. In-invite niya tayo, doon daw tayo mag-lunch. Ayoko naman na wala akong dalhin papunta doon sa kanila. So, ayun nga, sabi ko, magdala ako ng pansit para isali sa lunch or pwede ring merienda, ganyan. Pero bago kami pumunta doon, kung hindi uulan, mag-pick ng blueberries si Zoe. Kung hindi uulan, sana. Kasi maaga pa, lunch pa naman kami pupunta dun kila Rina. Ang pansit, ang pangsasahog ko, lempo. Gusto ko sana ng shrimp, kaya lang hindi ako bili ng shrimp. Kaya lempo na lang, pwede na siguro ito. Tapos repolyo lang, carrots. Ayan, tsaka to. At hindi ko na kailangan bumili ng celery kasi usually nilalagyan ko ng celery ang aking pansit. Hindi ko na kailangan talagang bumili kasi, look, nakatubo ako ng celery. Parang yata ito, 4 weeks ago or 5 weeks ago, nagpansit ako. Tapos itong celery na ito, napakataba talaga. Sabi ko, sayang. Yes, okay. Okay. O, say hi to my vlog. Tapos na nagalmusal ang aking Zoe. Hi, guys. Good morning. Good morning. Okay. Doon muna kay Dad. Kasama ni Daddy ang dalawang bata. Ayun nga, balik tayo sa aking celery. Yun nga, nung 4 weeks ago or 5 weeks ago, sobrang taba nito. Nagpansit din ako. Tapos sabi ko, sayang naman kung itapon ko yung dulo. Inano ko siya actually, ginamit ko siya hanggang dito. Ayan, hanggang dito. Tapos dito, ang taba niya, as in, sabi ko, sayang. Tapos, naisipan ko na ilagay siya sa tubig. Hindi ko talaga inisip na tutubo siya kasi nga, first time ko ng celery. Tapos yan nga, after 4 to 5 weeks, tingnan nyo naman ang kanyang, ugat. Talagang nag-ugat siya. Tumubo siya. Meron siya mga namamatay-matay every now and then na mga stems. Kagaya nito, Pakita ko sa inyo. Ayan, may namatay siyang stem. Ayan, yung brown na yan. Pero, yung kinakat ko kaagad. Tapos, mga 2 or 3 days, ganyan, nauubusan siya kaagad ng tubig. At saka yung sinasubmerge ko lang talaga sa tubig, yung hanggang kung nasaan yung roots niya. Kasi naisip ko baka matunaw yung stem niya mismo. Kasi nga, lang ito, stem-stem lang na ganyan, na malambot. Tumubo talaga siya, mga Jo, I'm so happy. Kaya hindi ko na talaga kailangang bumili ng ng pangpansit ko na celery. Kasi yan ay gagamitin ko today. Magkakat lang ako dito mamaya. At saka tanggalin ko yung mga yung mga na-dried niya. Super happy ako, as in. Tapos, dahil napatubo ko na ito, naisip ko na magpatubo ng iba. Few weeks ago, nilaga. Lagi naman kami nagninilaga dito sa bahay. Kasi nga favorite niya ni Zoe. Nagnilaga ako. Kasi pag nagninilaga ako, gumagamit ako yung dahon ng sibuyas. Yung malaking ganon. Fry yung tawag dito. Hindi ko alam anong tawag sa English or Tagalog. Tinry ko lang siya din. Kasi mataba din yung stem niya. Kukunin ko. Ayan siya, Tumubo din. Ayan, kalaki na ng niya, roots. Ito naman, pinapalitan ko din ng tubig every now and then. Tumubo. Pero hindi ko sila ililipat sa ground kasi nga, itong garden sa likod, marami masyadong snails.
Kaya hindi ko sila ililipat. So, nakatubo ako ng dalawa. Palitan ko nga tubig nito. Saglit lang, mga Jo. Magluto muna tayo ng pansit para kay Madam Rina. Si Rina yung kasama kong bago sa work. Last time. Nakita niyo na siya sa vlog ko. Wala ako ng celery. Ayan, meron mga times na lumalambot yung stem niya. So, tanggalin nyo lang yun. At saka huwag nyo siyang pakasubmerge sa water kung gusto nyo ding maglagay ng celery sa tubig. Ayan siya. Kuha pa ako. Kasi masarap ang celery sa sa pansit. Kunin ko tong isa pa. Ayan. Tapos ito pang nasa dulo. Yes! Ayan, naka-harvest na ako. Ibalik ko na to doon kasi nandito siya sa may tabi ng bintana. Hugasan muna natin tong aking na-harvest. O diba sayang, at least nagamit natin. Hindi na natin kailangan bumili pa. Ang healthy oh. Ano lang siya talaga, sa tubig lang. Hindi na ako bumili ng celery. Masarap ito sa pansit, sa sipu egg. Masarap din ang celery. Yan ba lang? Celery yung sipu egg. Basta yan. Sa pansit ko lang siya mostly ginagamit kasi. Super fresh. Super bango. Sa luto pa kasi ginagamit ang celery. Lagay natin siya dito. Sikat ko ng aking meat at makaluto na ako ng pansit. Yung sa ko pala, yung dito sa pina-x-ray ko sa fingers ko, dumating na yung resulta. Tumawag yung doktor ko sa akin noong Friday. Tapos sabi niya, meron daw akong arthrosis. Ayan, parang kapatid data ng arthritis, hindi ko alam. Basta yun, sabi niya arthrosis. Kaya lang nagtataka siya bakit nagkaroon ako ng ganun. Kasi napaka-ano ko pa daw, napaka-bata ko pa. Parang wear and tear ng ng bone dahil lagi silang nagagamit or dahil na trauma sa na aksidente itong daliri ko, na broken, hindi kaagad na ayos, ganyan. Hindi pa namin alam ang dahilan. Pinapabalik niya ako doon sa hospital next week para nga matingnan kung bakit nagkaganon ako, arthrosis. Pero inassure naman niya sa akin na hindi siya arthritis. Kasi tinanong niya ako kung meron ba kaming lahi na osteoporosis, ganyan. Sabi ko, wala. May lahi kaming arthritis. Si Mama B may arthritis yan. Pero wala naman kaming lahi na yung osteoporosis. Sa pagkakaalam ko, yung lola ko sa mama ko, yung lola ko din sa papa ko, yung lolo ko din, wala. Wala kaming lahi na wala akong maisip na merong osteoporosis sa amin. So, i-update ko kayo next week kapag natignan na ako ulit ng doktor next week. Ang ko naman kasi, nagagamit ko naman kasi sila. Pero, sila may pain. Hindi normal yung nila, may pain talaga, oh. Ayan siya, oh. Itong isa daw, yung right side, super grabe daw ng arthrosis. Tapos, itong left side, lang daw. Minimum, yan? Sobrang grabe. Yung kabila, mild, parang ganyan. Mild case lang. Nung buntis kasi ako kay Kenneth, before ko nalaman na buntis ako kay Kenneth, dinala ko na yan dyan sa doktor na yan, itong finger ko na to, yung right side, kasi nga natamaan ng container itong sa right little finger ko, tapos, siya, masakit. Pero hindi pa siya nakabend na ganito, masakit lang siya. Tapos, pina-x-ray nga niya ako noon, nakita niya na broken daw talaga siya. Tapos, inanuhan ako na, bata pa naman daw ako, hindi niya nilagyan ng cast or anything, mag-heal daw yan ng kusa kasi nga maliit lang naman. Tapos sinayaan ko lang, tapos nabuntis ako, nung buntis ako, sumasakit talaga siya kung
na subaybayan nyo yung pregnancy journey ko, sumasakit talaga siya. Tapos, pinaano ko din, pumunta ako ulit sa hospital. Tapos, gusto nilang i-x-ray. Tapos, sabi ko, ayoko kasi nga buntis ako nun kay Kenneth. So, ang ginawa nila, ni-rehabilitate nila, kumbaga, inano nila, binigyan nila ako ng parang cup dito. Tapos, lagi ako pumupunta doon halos every week. Minamassage nila and everything. Meron silang mga ganong ginagawang parang therapy. Tapos, wala pa rin. Ganun pa rin ang nangyari. Kasi hindi naman sa labas yung deformity niya, sa loob, sa bone mismo. Tapos, ngayon nga, it turned out na ngayon pa lang ako actually, nung isang araw pa lang ako nakapagpa-x-ray ulit. It turned out na meron akong arthrosis. Ayun, so, malalaman ko din yan kung ano ang gamot, kung ano ang mangyayari sa aking finger. Next week na i-update ko kayo tungkol dyan. Lutuin ko muna itong pansit ko. Nang matapos ako kaagad at makaalis pa kami. Papunta na kami kila Rina. Hindi na kami nakapag-pick ng blueberries kasi medyo masama na yung panahon. Madilim-dilim na. Ay, may ano pa doon, oh. May bangka pa. Madilim-dilim na, tsaka bukang bubuhos na ang ulan. Punta muna kami kila Rina, mag-lunch kami doon. Tapos, siguro mga afternoon, kung maganda na ang weather, doon kami diretso sa pag-pick ng blueberries. Kung hindi naman, sana meron pa next week para ma-experience ni Zoe. Ang aming Ken ay nasa gilid. Ayun. Hi, Ken! Ang aming Ken, ayan. Pongkan na pongkan for today's video. Ay, naligo yan eh. Naligo ang bimbi. Gusto mo to? Kunin mo to, pe. Yes, ayan yung nakagat niya ng lamok. Dalawa yan, isa dito, tas isa doon sa kabila. Dabe. Hey. Etong mga ibang gamit ni Kenneth, nung baby siya, ito yung rocking chair niya. Tapos, yung rocking chair din ni Zoe. At saka yung mga damit ko na pinangbuntis, ibibigay namin doon kay Rina. Kasi nga hindi ko na yan magagamit. Hindi na kasi kami mag-anak ni Daddy. Hindi na, no, Dad? Dad? Hindi na mag-anak, no? Ibigay na namin kay Rina kasi buntis siya. Manganganak yata siya ng kung di ako nagkakamali, December. Parang ganyan yung niya, due date niya. So, magagamit niya itong mga to pag lumabas na yung baby niya. At least kahit papano, mabawasan na yung mga gamit na ililipat namin if ever. Sana mamayang hapon medyo okay na ang weather para makalibot ang aming Zoe at makapick ng blueberries. At saka si Ken at first time niya magpick ng blueberries. Season kasi ng mga blueberries ngayon dito. August, yung last week ng August, ganyan. Yung mid ng August hanggang September, ayan, season ng blueberries. Kaya, libre mag-pick, pero syempre, yung mga na-pick mo, yung babayaran mo yun. Zoe's outfit check! O, dali na, mag-doorbell ka na. Opo, dyan. Mag-doorbell. Sige. Pasok na tayo kila Rina. Hello, tingnan mo ang Zoe. Busy na doon. Busy siya. Ayan guys, oh. Yan, favorite part na ng bahay ni Rina. Maiwan ka na dito, Zoe? Zoe, kala mo talaga professional eh. Maiwan na dito, ha? Zoe? Ala, hindi na nakilala talaga. Alalalalalalalala. Wow! Hatang Ken. Nak, bagay ka ng sofa ni Tanta. Tsaka yung mga unan, oh, kakulay mo. Kasi si Daddy masakit lagi ang likod. Itong asawa ni Rina, magaling mag-crack ng likod. Ayan, oh. Para mawala yung pain sa likod. Ik kan het alleen horen als op wanneer jij uitademt. En dan geef ik zeg maar een druk. Ja? Oké. Ayan, mag-start na siya. Zoe, ita. Everybody still. Zoe, Nita, come here.
Daddy, please say something. Oh, yay. De meeste stress zit hier. Oh, hij weet wel, hè? Is de ervaring van Je voelde al hier, vanaf hier begon het te kraken tot hier. Ja? Nou, mag je eventjes op je zij even leggen? Zo? Rina, umalis ka na. Babaliin. Ja? Daddy, are you ready? Ja, is goed. Relax, Daddy. Just relax your... Zoe, mahulog ka dyan, anak. Voelde je al wat kraken? Ja, ik voel het... Uy! Zoe, wag ka dyan. Ik voelde een kleine kraak. Ja, ik heb het gehoord. Oh, mag die andere... Ik heb ook gehoord. Dat moet beide. Zo. Oh, ik dacht gewoon die pijnlijke kant. Nee, want je- Dito muna kami kay Rina. Oh, no. Ikaw rin, napakarak. Masakit yan, ha? Masakit ang pakarak. Si Daddy. Meron pala, Bali-bali na nga ang katawan. ganito pala ang ano dito, albularyo dito sa Netherlands, no? Wala kang pausok-usok. Albularyo pala. Ayan na si Daddy, tapos na. Ang tatangkad nila, no? And? Yeah. Full elevator, Daddy? Gewoon voorover, even... Wala, di pa man dito nag-exercise. Di pa man dito nag-exercise. Ayan ang albularyo Ganyang dito. albularyo dito. Ja, Ano sabi mo rin? Tawa na tawa. dat is vaak even Ganito ang albularyo dito, hindi pinapausok, pinapa-exercise. Kijk, mag ik dan bijvoorbeeld op je heup gaan zitten? Uwi na kami rin na, bye-bye. Salamat. Dit ook doen? Dan kan je dit ook nog los. Thank you so much. And? Kumusta ang feeling? Kumusta ang ano mo? Likod mo, Dad? Okay lang. Kumalma na? Okay lang. Hindi na ganun kasakit. Hindi na ganun kasakit. As in, sabi ni Johannes, yung asawa mo 18 years old na ulit. And walang ano, pag gumilid ka ganyan, pumutok siya doon. Magaling pala siya magganon, no? Yung asawa ni Rina ba? Hindi ka naman natakot. Hindi naman. As in, kahit nung una, hindi ka natakot? Hindi naman. Wala ko tama ba yung pwesto ko. Kasi siguro, Dad, nakuha mo yan sa ano mo, sa work. No? Ay nga no, kakaya ko siguro dito. For sure, nakuha yan ni Daddy sa work. Oh, let's go, nagpaano kasi kami saglit. Nagpagas ng sasakyan si Daddy saglit. Kami ay pupunta na ng Blueberry Farm kasi hindi naman umuulan. Sana pagdating namin doon hindi umuulan. At nakaidlip na itong aming ate Zoe. Gusto niya yung piano doon, kila Rina. Alam niyo naman ito, mahilig talaga siya sa piano. Siguro kung papapiliin natin siya, at piano ang pipiliin niya na instrument, no? Mahilig kasi siya pumindot-pindot parang nanay niya. Ang ken naman natin, guys, alam niyo na. Kapag nasakay ng sasakyan, tulog na yan. Silang dalawang mag-ate, nakaano sila. Pongkan na pongkan today. Ate Zoe! Gising na ang Ate Zoe also. Oh, na paano? Oo. Nalasing na, nalasing. Nandito na kami, guys. Ito ang ating pupuntahan for today's video. Ano yung tumutunog? Ano yung tumutunog na yun? Baka umano yun, ha? Ang mag-ama, magbabanding daw sila dito. Ayan, kung nandito po kayo sa Friesland, ito po ang kanyang address. Hindi nakikita. Pero ayan ang pangalan, i-google nyo lang po. Dito lang yan sa Sumar. Free ang pagkuha. Pero syempre, bayaran mo yung kinuha mo. Kuha muna kami ng lalagyan dito sa loob. Na pongkan ng aming gen-gen. Uy! Uy! Bagong gising, guys. Makita heaven, sorry. O, yeah, di. Try to under. Yeah, close. Kaya ata. Thank
Mag ik filmpje maken? Ja, van hoor. je? Ik vind het helemaal goed. Dankjewel. Kom, schatje. Het gaan meeste binnen. staat denk ik waar die, De laatste? waar die kist voor de paal staat. En daar dan gewoon een eentje in lopen. Dan kom je wel best tegen. Oké, dankjewel. Succes. Dankjewel. Oh, kami lang nandito, guys. Oh. Maganda talaga pumunta yung pagpasara na. Saan daw? Ano daw sabi niya? Hindi ko naintindihan. Basta narinig ko lang yung pal. Pal kasi is pole. Na paano? Itaas mo nga tong kopya saglit ni Kenneth, Dad. Oh, itaas mo saglit. Baka blawa besa pluka, Zoe. Isa? Is good? Kom. Hier. Iya. Oh, ano Ken? Hala ka. Ano daw sabi niya, Dad ba? Uy, butterfly. Nice. Wala na yata eh. Meron pa ba? Sa dulo siguro. Dito wala na masyado o na ano na nakuha na, napitas na. Doon tayo punta sa may likod banda. Meron pa kaya lang hindi na masyadong marami. Ayan guys, oh. Last year pumunta din kami dito. Doon na sa likod yung abot ni Zoe, Dad. Yung abot ni Zoe. Doon, anak. Sige, doon pa. Kaya nyo yan. Doon pa. Tingin pa tayo doon. Tayo ha? Na? Isang basket lang pupunuin. Ayan, Zoe. Get mo na yung blueberry. Yes. Oink. Nahulog pa. 100. Ayan, oh. Kunin na. Oh. Ayan, ito na. Parang kinakain na naman sila ng ano, oh. Kasi nga nahuli na tayo. Dito, nak, dito. Medyo, dapat to medyo umpisa pa lang. Last week man lang sila nag-umpisa. Tara, be. Meron pa naman, pero konti-konti na lang ang mga blueberries. Sige, anak. Go pick some. Yes. Tulungan ka ni Mami. Zoe, here. Kuha muna kami ng blueberries, guys. Uy, ikaw, anak. Kuha, ikaw. Ito. Si Kenneth also will get, Daddy. Kenneth. Here. Kenneth's first blueberry. Go, Kenneth. Go, Kenneth. Wow! Look, ate. Wow! And one more. One more, Kenneth. Kenneth will get this one and we'll give it to you. Yes. Here, ate. Thank you, ate. This one also. Oh, kadami naman pala, oh. Meron pa, pero hindi na ganun karami. Ito din na ganun kalalaki. Oo. Oo, ang dami mo na palang nakuha, Ate Zoe. Sige, anak. Go, Ate Zoe. Sige na. Opo. Wag lang yung red, ha? Oh. Patingin. Oh, konti pa lang ang nakuha ng aming Ate Zoe. Meron pa dito, guys, oh. Ayan pa ang mga blueberries. Kunin natin. Dito, anak. Nasaan ikaw? Ah, okay. Ang liit naman ng puno na yan. Kumakalaw siya. Ayan ang mga blueberries pa. Kaya lang yung iba hindi pa hinog. Ayan sila, oh. Punuin lang natin itong isang lalagyan ni Zoe and then we go home na, okay? Meron din silang raspberry. Ayan, oh. Super nice. Masarap. Saan pa ang raspberry? Kuha tayo. Kumuha po tayo ng blueberry, no? Ayaw pala blueberry. Tapos na tayo nanguha, mga Jo. Asan ang Zoe? Oh. Uuwi na tayo. Asan na ang mag-ama? Let's go. Blueberries lang talaga ang kinuha namin. Kasi nga, ilalagay ko din ito sa yogurt para kay Kenneth. We watched the blueberries! We watched the blueberries, guys! Ayan na mga ano ba? Nakalitawan dyan mo, anak. Ayan na ang ating mga nakuhang blueberries. Ang dami. Hugasan ko muna tong mga to. Ganyan sila karami, guys. Oh.
Madami. Madami. Ang binigay na ulam ng Tante Rina niya. Ayan, bulalo. Thank you, Tante Rina. Thank you, Tandarina. Sa paulam. Tapos may padala pa siyang ano. Dami ko na Sharon ah. Wow! I don't want this one. Leche plan. Thank you, Tante Rina. Tikman nga natin ang leche plan. Ayaw mo ng leche plan, anak. Very good. Try ko muna ang leche plan ni Tante Rina niya. Dito, hindi ko na kasi papakain. Huwag kang mag-alala. Grabe dad, ang sarap. Try mo itong ano ni Rina. Sarap, no? Rina, ang sarap ng ano mo. Bye. Leche plan. Huwag mo butin. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video namin po for today. Thank you for watching. Please don't forget to Subscribe, bye. subscribe to our channel. Bye! Thank you for watching. Bye-bye din daw ang Kenneth. Bye, guys! Bye! Ay, umiiyak. Bye! Ang kalat sa background niya. Excuse po sa kalat. Bye!